Ang pinalalabas nitong mga congressman at mga nagsusulong ng tiyatya, parang hindi uusad ang Pilipinas kung hindi tayo magtiyatya. Hindi uusad sabihin yung magnanakaw na politiko. Pag naipasa yung tiyatya, magbabago bigla. No, galit na galit si Dalipe. With full of emotion yung panawagan niya sa mga senador. Maganda yung sagot dito ni Villanueva. Who is he? Sabi niya, sino siya? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito po si Dalipe, natatandaan nyo mga ilang kahapon yata o nung isang araw, galit na galit, no? Galit na galit si Dalipe. Sabi niya, na kailangan kasi dinedelay daw ng mga senador alam niyo po ang pinalalabas nila. Dito ko nahihiwaganin. Ang pinalalabas nitong mga congressman at mga nagsusulong ng tiyatya, parang hindi uusad ang Pilipinas kung hindi tayo magtiyatya. Hindi uusad ang Pilipinas kung hindi natin babaguhin ng konstitusyon. Umusad sana ang Pilipinas kung tinuloy-tuloy lang natin, kung may continuity. Di ba? Huwag niyo pong isisi sa hindi pagpapasa ng tiyatya. Kahit po yan, kahit baguhin pa natin yung konstitusyon, ang mga uupo po sa gobyerno, kayo-kayo pa din. Ibig nyo sabihin, may tiyatya na, magbago na tayo lahat. Ibig nyo sabihin, yung magnanakaw na politiko, pag naipasa yung tiyatya, magbabago bigla. Pareho lang po yan, hanggat kayo-kayo pa rin na nakaupo dyan. Di po ba? Ang kinakailangan po nating mga pinuno, yung nasa pinuno po yan, hindi po yung si Pangulong Duterte nga, ito rin yung ginamit na konstitusyon, tumino naman ng Pilipinas. Okay. Sabi ni Dalipe, noong nakaraang araw o kahapon, dinner niya, no? Sabi niya sa mga senador, matagal na sa inyo hindi natutuloy yung pagkakaroon ng tiyatya, no? Matagal na pagdating sa Senado, pinipigilan ng mga senador. Kaya hinahamon ko yung mga senador. Ngayon pa lang daw, sabihin na nila kung sila ba ay pro-tiyatya o hindi. Para malaman daw ng mamamayan yung mga boboto. Sila na raw mamimili kung sila ba. Yan po, no? Galit na galit si Dalipe. With full of emotion yung panawagan niya sa mga senador. Ito po ang sagot ng mga senador. No? Sinagot na po si Dalipe. Una, maganda yung sagot dito ni Villanueva. Who is he? Sabi niya, sino siya? Hindi ka pala kilala, Congressman Dalipe. Ang lakas ng loob mo na. No? Ayun, talagang yun po, bagamat bastos pong pakinggan, sino ka naman? Parang sinabi ni Senator Villanueva, sino ka naman? Bakit mo kami, yun po yung keyword dun . Bakit? Alam nyo, ngayon lang po sa history po ng Congress, ngayon lang po ako nakarinig ng mga congressman na inuutusan yung mga senador. Never pa po nangyari yan sa history ng Pilipinas. Hindi ko po minamalit yung mga congressman. Pero sa boto na lang po, yung mandate ng tao, yung kulelat pong senador, 15 million. Ilan po yung boto ng pinakamataas na congressman? Baka 200,000, wala pong 1,000,000. No? Sa mandate po ng tao, mas mataas talaga yung binigay. Tapos sasabihin nyo po na
uutusan nyo yung mga senador na ganito gawin nila. For the first time, ngayon lang pong Congress na to, nakikita natin na mas makapangyarihan yung mga congressman kaysa sa mga senador. Matatapang naman pagdating sa mga, ang tatapang naman po pagdating po sa mga hearing, Senate hearing. Akala mo mga akusado lahat eh. Pagbibintangan na corrupt kayo, kahit walang ebidensya. Ganito uso sa Senado eh. Corrupt kayo, patunayan mo next meeting na hindi ka corrupt. Siya na nag-akusa, ang magpapatunay pa, si Tulfo na yung nag-akusa na corrupt si Galvez. Si Galvez pa yung magsasabi, magpapatunay na hindi siya corrupt. Walang walang binibigay . Anyways, ang tatapang nyo individually, pero kayang-kaya kayong duruin ng mga congressman. Ang lalakas ng loob. Parang nahihinaan po tayo. Kinwestiyon po nila yung remarks ni Dalipe. Sabi po ni Angara, how can senators lay down their positions when the hearing have just begun, where we can listen to experts? Hindi pa po sila nagsisimula ng hearing. Ang lagi pong sinasabi nitong mga congressman, tapos na kami. Tapos na kami. Nagtrabaho kasi kami. Hindi po. Tapos na kayo dahil kung ano yung sinabi ng inyong speaker, sunod lang kayo. Malaki po pagkakaiba. Pag ikaw po, binoto ka ng 15 million, hindi lang po yung speaker, yung Senate President, may pananagutan ka sa mga taong bumoto sa iyo. Kinakailangan yung makinig. Nakuha nyo po yung pagkakaiba? Yung kayo, distrito lang eh. Kung ilan lang yung bumoto sa inyo, ang dali po nun eh. Ito po, buong Pilipinas po, kinakailangan nilang pakinggan. Yan po pagkakaiba ng senador at congressman. Sa mandate ng mga tao. Na kayong mga yan. Hindi pa nga nagsisimula eh. Gusto nyo may posisyon na agad. Ano po ang sinabi? Sino naman to nagsabi na to? Isn't that how laws are drafted? By first listening, then debating? Kinakailangan mo muna makinig. Tapos magdebate bago kayo bumoto. Gusto ni Dalipe, magpahayag na kayo. Kayo ba ay pro-chacha o anti-chacha? Para alam na raw ng taong bayan. Bago maka-arrive, sabi po ni Angara, bago maka-arrive sa isang posisyon, kinakailangan mo munang pakinggan yung mga panig. Kinakailangan mo mag-isip. Magdebate kayo bago nyo. Ayun po yung katotohanan, no? Congressman Dalipe. Kaya kanila binabara. Parang sinabi ni huyo. Huyo ka sa Senado. Kung dyan sa House of Representatives, ikaw ang isa sa pinaka malaking tao dyan. Kinikilala ka ng mga congressman. Pagdating sa Senado, huyo ka. Hindi po ako yun, ha? Huwag kayo magalit sa... Si Senator Villanueva po yan. Okay. Sabi mo naman po ni Senator Go, tinanong niya si Dalipe, bakit mo, why would you compel the senator to speak? What would happen to the senator participating in discussion? He would now become biased. Please respect the senator's position on this matter. Takang-taka nga ako sa inyo. Kayo pa nakikiusap. Please respect. Inuutusan kayo. Sa mga panahon ni Manong Johnny Enrile yan. Diyos ko. Makakatikim yung mga congressman na yan. Okay. At this stage that we are listening to experts and other resource persons, we should be allowed to keep an open mind. Otherwise, what is then the point of all these consultations if we have already made up our minds at this time? It's pointless because we'll eventually get there in formal official way.
Ayan po. So sa madaling salita, wag nyo po silang pakialaman. No, may sarili pong mga ano, kung naiinip po kayo, wala po tayong magagawa. Hinahabol kasi nila eh. May hinahabol silang deadline eh. Hindi ko alam kung hinahabol nila na mauna tong Chacha bago yung election. Kasi gusto nila, isa yan po sa gusto nilang pag-usapan eh. Yung extension ng kanilang termino. Ang dami na pong congressman yung pumuna dyan na bakit yung mga senador hanggang 12 years. Bakit sila? Ilang term ba yung mga congressman? 3? 9 years lang? Yun po yung problema eh, no? Alam po naming mga mamamayan kung ano po balak nyo kaya kayo magtsatsacha. Kasi po kung economic, pwede nyo na pong i-amend na lang. Anyways, discarding nyo yan. Basta manunood kami, no? Pag nakita namin na ang tunguhin ng inyong pagtsatsacha ay para sa kapakanan ninyo, para mag-extend ang inyong mga kapangyarihan, mga ngampanya kami ng Noto Chacha. Ito po banaw po na yung kinakampanya nila ngayon, economic provision yung babaguhin. No, ulitin ko economic provision po yung babaguhin ayon sa kanila. Pero once po na ang mga binago sa Chacha ay kasama yung mga term limit nila o pagbabago ng magkakaroon ng Prime Minister, hindi po nararapat. Kasi tatanggalin nyo eh. Tatanggalin nyo si Sara Duterte na makapamuno eh. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.